Yes, the Lord is good and He is faithful. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Magpupuri tayo dahil marami tayong dahilan. Kaya natin pinupuri ang ating Panginoon. Yung inawit po ng mga nanay, punong-puno po ng ng meaning. Lalo na po sa ating matagal na natin nakakasama ang ating Panginoon. Kapag ninanamnam natin yung mensahe ng awitin at inaalala yung haba ng panahon na kasama natin ang ating Panginoon, na nilalaglag natin siya pero hindi tayo nilalaglag ng Panginoon, di po ba? I've been here in this church nung nag-celebrate ang church ng 19th year anniversary. 19th year. At marami na akong narinig patungkol sa kung sino ang Panginoon at kung ano yung mga inaasahan natin sa Kanya. Yung mga pangako niya na inaasahan natin sa Kanya. And then yung haba ng panahon na yun, I'm here almost mga 30 years na. Mga 30 years na higit. Mga 31 years na. 32 pala, 32. Sapagkat 19 years old pa lang ako. Oh, tama, 19 years old pa lang ako nung nandito ako sa church. So, ano ba nasabi ko kanina? 19 years yung church anniversary. No, 12 years anniversary yung church nang nandito. So, 19 years old ako. And I am 51 right now. So, 32 years na ako nandito sa church. At personally, mga kapatid, napatunayan ko na ang katapatan ng Panginoon. Yun ang nagsisilbing kumpiyansa ng mga nagpapagamit sa Panginoon. Tumayo, sapagkat totoo po yung mga sinasabi ni Pastor Kaloy noon na hindi ka lulugihin ng Panginoon. Hindi ka malulugi sa Panginoon. Nakita natin yun sa buhay ng mga bitob, ng una nating pastor. Nakikita natin yun sa buhay natin ngayon. Nung ako po'y 22 years old o 23 years old, nagsisimulang magpamilya, umiiyak ako kay pastor. Sabi ko, Pastor, paano ko mapapag-aral ang mga anak ko? Wala akong trabaho. But fast forward, mga kapatid, tapos na lahat ng anak ko ngayon. At may mga magaganda na silang buhay. Worthy is our Lord. Worthy is our God, mga kapatid. Tama ba? Tama bang karapat-dapat siyang purihin at pasalamatan? Sa mga nagsisimula, mga kapatid, huwag kayong naintindihan namin kung bakit minsan parang gusto nating bitawan ng Panginoon, gusto nating bitawan ng pananampalataya. Kasi ganun din kami. Hindi ako magmamalaki sa inyo, mga kapatid. Matagal na panahon na inaayos ng Panginoon sa pamagitan ng patuloy na counseling, patuloy na fellowship, magdamagang fellowship, 3 araw ng fellowship sa bahay ng dati nating pastor, sa bahay nila Ate Cora. Kinukumbinsi, huwag bumitaw sa pananampalataya, magpatuloy. Hindi po ako makapagmamalaki. Alam ng Lord kung ano yung ako dati, yung umaayaw na dati, yung hindi naninindigan na dati. Alam ng Lord yun at di ko pwedeng itago yun. But look how faithful our God is. I am not. Hindi ako faithful. Alam ko yun. But God is making me faithful. I am a work in progress. At nakikita ko yung progress niya sa Panginoon. Nakikita ko kung paano niya, sabi ng awitin,
We are not worthy of the blessing, sabi nung inawit na ng mga nanay kanina. But God gave it anyway to us because He chose us. He elected us. Napakapalad ng mga hinirang ng Diyos, mga kapatid. Unti-unti niyang inaayos. Unti-unti niyang pinapaging banal. I can say that. Kasi sabi nung inawit ni Brother Marlo noon yung ano yan? Yung kanyang Lord of Endless Lights. Ginagawa rin niya tayong mga ilaw. So yung kanyang exhortation kanina, mga kapatid, tayo yung mga ilaw. Amen? Because our God is the God of endless lights. And His lights, mga kapatid, ay pinapailaw niya sa atin, iniilawan niya tayo, at tayo mismo ay ginagawa niya ang mga ilaw ng sandaigdigan. Amen? Nakasulat sa John yun. Mga ilaw tayo ng sandaigdigan. And sinabi ng katotohanan, kung ilaw ka, then your light cannot be hidden. Papag-ilawin ka ng Panginoon at hindi yun may tatago. Sabi daw, you are the light of the world. The city on the hill cannot be hidden. Sabi nung binasa kanina ni Brother Marlo. Ibig sabihin, kung talagang ilaw ka, mga kapatid, hindi ka maitatago. Magliliwanag at magliliwanag ka. Amen? Pero mga kabataan, huwag kayong mag-alala. Because kagaya ko rin nung kabataan ko, mga anak, work in progress tayo. Minsan parang wala naman, parang hindi naman ako nag-iilaw. Manatili lang kayo. Maupo, makinig, magpatuloy isang araw, mga kapatid, mga anak, ititindig kayo at papag-ilawin din kayo ng Panginoon. Magiging kasangkapan niya rin kayo na magsiwalat ng kanyang ilaw. Sapagkat kung kayo'y ginawang ilaw ng Panginoon, imposibleng maitago ang ilaw niya. The city on the hill cannot be hidden. That is one of your glories. Yan ang pinag-aaralan natin ngayon. We are more than conquerors. Although, ang buhay natin ay para bagang, kung titingnan natin, hindi tayo makakasapit dun sa sinasabi ng banal na kasulatan na kasasapitan natin. Because we are too inadequate. Nakikita natin ang ating sarili parang inadequate sa Tagalog? Kapos na kapos tayo ng kakayanan na makarating dun sa pinapakita ng Lord na mararating natin. But then, God is faithful. Amen. Hindi ikaw ang Diyos na tumawag sa iyo, tapat siya. At gagawin niya sa iyo, tatapusin kung ano yung sinimulan niya sa iyo. Yun yung kinakanta ng mga nanay kanina. Ano? Faithful He has been, faithful He will be. Huwag mo tingnan yung sarili mong kayabangan doon. Hindi. Kahit si pastor nyo hindi magyayabang dahil nakikita ko ang sarili ko dati. Pero pinagtsatsaga ang patuloy ng Panginoon. Patuloy hanggang ngayon. Pinagtsatsaga ang patuloy ng Panginoon. And then when I look back, mga kapatid, ang layo na ng pinagdalhan ng Panginoon. Napakalayo na. Tinatsaga ng Panginoon hanggang isang araw, haharap ako sa Kanya at magsasabing, Lord, salamat. Kung hindi mo ako pinagtsagaan, pupulutin si Pastor Doy sa kangkungan. Kaya nagpapasalamat tayo. Yun ang dahilan natin. Marami sa labas, mga kapatid. Wala sa church. Hindi sumasamba. Bakit? Wala silang dahilan para sumamba. But you, being a child of God, who has experienced all the blessings na tinatanggap mo even though you are not worthy of it, kapatid,
nagkakaroon ka ng dahilan. Bakit ka dumadalo, sumasamba, tumatayo, umaawit, at nagpo-pour out ng iyong pasasalamat, pagpupuri, at pagsamba sa ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Nasa pang-tatlo na po tayo. This is the last part of our message, the message given to us by God, the glorious life of an elect in Christ. Mga kaluwalhatiang sa atin kung tayo po ay talagang totoong hinirang ng Diyos. The glorious life of an elect in Christ. Tapos natin yung unang dalawa. The glories of God na binigay sa atin. We possess the revealed full knowledge of God in Christ. Meaning, mga kapatid, meron kang kaunawaan, meron kang dunong, meron kang wisdom na hindi mo makikita sa iba. Tandaan mo yan, hindi mo makikita sa natural man, kakaiba ka. Because you have the indwelling Holy Spirit living in you, and then you have the mind of Christ. Kung papaano nakikilala ng Panginoong Jesucristo ang Ama, ang sabi niya, makikilala din natin ang Ama sa pamamagitan niya. Okay? Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya namuhay, kung paano niya pinakita, paano niya pinaliwanag, maintindihan natin ang Diyos. At least, dun sa kanyang revealed will, listen very carefully, makikilala natin ang Diyos at least dun sa revealed, yung fullness, yung kabuuan ng revealed will, revealed plan of God pertaining sa kanyang mga na i-bless sa kanyang mga hinirang. Yun ang unang glory mo, kapatid, na hindi mo yun makikita sa lahat ng tao. Mapalad ka kung nakikita mo sa sarili mo, nakilala mo ang Diyos. Yun ang sinasabi sa Old Testament. Huwag kang magyabang ng anuman. Do not boast about anything. Ang ipagyabang mo, yung nakikilala mo ko. Boast about the knowledge that you have of me. Yan ang pagyabang mo kung talagang nauunawaan mo ang Diyos. So, yun ang unang glory mo bilang hinirang, makikilala mo ang Diyos. You possess the revealed full knowledge of God in Christ for your confidence and your joy. And then, you possess all the benefits of Christ's finished work. Okay? Lahat ng pakinabang na meron ka sa pamamagitan ng pagdurusa at sakripisyo ng Panginoon, kakamtin mo yon at may experience mo yon. Yun ang dahilan, mga kapatid, kaya na every time na lang na magkakaroon tayo ng praise and worship, every time na nalalathala yung mga makabuluhang, makatotohanang lyrics ng kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin, napapaiyak ka. Kasi nararanasan mo, nauunawaan mo, narinig mo, naintindihan mo, naunawaan mo, nararanasan mo yung mga benefits or pakinabang na meron ka dahil nagsakripisyo ang Diyos para sa iyo. Nakakaawa ang mga taong hindi nakakaranas ng gayon. Pero pasalamatan mo at papurihan at sambahin ang Diyos mo, kapatid, kung nararanasan mo yung kumpiyansa at kapayapaan na taglay-taglay mo ang mga pakinabang na yun. You are reconciled to God by Christ's physical death, His sacrifice. You are considered holy. You are considered banal sa kanyang harapan, even though you are not. Ayun yung
Yun yung mga malalim na pagkaunawang nagbibigay sa'yo ng humbleness and humility, and at the same time, silent confidence in the presence of your God. Ikaw ay tiklop sa pagpapakababa dahil nakikilala mo yung sarili mo. But at the same time, because you know that holiness is the grace of God in you, kahit hindi ka karapat dapat ibinigay sa iyo ng Lord, kahit para kang pinitpit na luya sa kahihiyan, but at the same time, you have that silent confidence to approach the throne of grace of God. Magkakasama yon. Kaya pag umaawit ka sa Panginoon at nakikita mo yung lyrics, you are not worthy, but God gave you blessings and graces anyway. Napapaiyak ka. Lord, sino ba ako? Sino ba ako? Bakit mo ako tinapunan ng pansin? Huwag mo isipin meron kang something special, kaya tinapunan ka ng pansin. Pero namamangha ka, dahil kilala mo ang sarili mo. At kapag kinumpara mo ang sarili mo sa karamihan, parang, hindi naman ako hindi naman ako kasing yaman nila, hindi naman ako kasing sikat nila, hindi naman ako kasing kapangyarihan nila, hindi naman ordinaryo na ako, Lord, pero pinapa-experience mo sa akin ng mga ito, Lord. Namamangha ka. Kagaya ng sinabi ni King David nang nagme-meditate siya. Dati siyang pastol. Dating mahirap na kalagayan, pero ginawang hari ng Israel, ng Panginoon. At nung nag-iisa siya, habang siya'y namamayagpag sa kapangyarihan, nag-iisa siya, napatingin siya sa kalawakan, sa creation ng Panginoon, at kinumpara niya ang kanyang sarili. Lord, sino ba ako? Bakit mo ako tinapunan? May kanta yun eh. Bakit mo ako tinapunan ng ganito? Bakit mo ko pinulot doon sa lusak at ngayon ay in-exalt mo, tinataas mo? When I look into the heavens, yan, yung kanta na yan. Nung tinagmamasdan ko ang buong sangkalawakan, sino ako, Lord? Who am I? When I look into the heavens, the moon and all the stars, I wonder what you ever saw in me. Hindi ko malaman anong nakita mo sa akin. But you took me, and you loved me, and you've given me a crown. Anong natitira, Lord? I am not worthy, but I am enjoying the benefits. Hindi ako karapat-dapat, pero bakit ganito? Nag-i-enjoy ako ng lahat ng mga biyayang tinatanggap ko sa iyo. Anong natitira? You have given me a crown. That's why, Lord, and now I'll praise your name eternally. O Lord, our Lord, how excellent your name is. How excellent your name in all the earth. Kaya ka nagpupuri, kapatid, sapagkat nararanasan mo sino ang Diyos at sino ka sa Kanya. Hindi ka nagpupuri dahil magaling ka, no? Hindi ka magaling. Hindi tayo magaling. Hindi tayo karapat-dapat. Nagpupuri tayo dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, pinapaging dapat tayo ng Diyos. Kaya sa Kanya lahat ng gloria, Soli Deo Gloria. And then, we possess the perseverance. The last point is, we possess the perseverance
expected to an elect who had been saved from evil's slavery. Yan yung huling glories na pag-aaralan natin, mga kapatid. Unang glory mo is nakilala mo ang Diyos sa Kanyang grasya. Okay? Pangalawang glory mo is tinanggap mo mga benefits. Nung magpakilala sa iyo ang Diyos, binigay niya sa iyo ang grasya, tinanggap mo mga benefits na hindi ka naman karapat-dapat. That is your second glory. And then, ang susunod na glory, ang pangatlo, mga kapatid, ito yung buhay na gagawin ng Diyos para mag-ilaw ka dito sa sanlibutan. Hindi ka niligtas ng Lord para wala lang. You are the salt of the earth. Nawawalan ba ng alat ang asin? Ilang libong taon na ang mundo. Nawalan na ba ng alat ang asin? Ano ibig sabihin nun? Imposible. If you are salt of the earth, imposible kang mawalan ng alat. Amen? Hindi pwedeng mawawalan ka ng alat. Kaya kang tunawin, pag naarawan ka, babalik ka sa pagiging asin, maalat ka pa rin. Okay? Meron kasi mga preaching na salt ka dati, pero nawalan ka ng alat. Wala pong gano'n. Hindi po totoo yung gano'ng preaching. Christian ka dati, nag-ano ka, tawag sa gano'n. Nag-backslide ka, umayaw ka, nawalan ka ng alat. Hindi ka na salt. Ano ka na lang, lupa. Walang gano'n. Ang asin ay asin. Kailanman ang asin hindi mawawalan ng alat. The salt will not lose its saltiness. Okay? So, mga kapatid, kung ikaw ay elect, isa sa iyong kaluwalhatian, isa sa iyong glory is, you will possess that perseverance expected to an elect of God, whom God saved from evil's slavery. Tinanggal ka na doon ng Panginoon sa kuko ng kaaway at dinala ka na ngayon sa piling ng Panginoon. So nababago. Kung maldita ka dati dito, kapatid, tinanggal ka ng Lord doon. Hindi ka na maldita dito. Huwag mo sabihin, kasi lahi ako ng mga maldita eh. Pinanganak ako maldita. Apelido ko nga ganito. Maldita ako. Kristiyano ka, kapatid. Hindi ka pinanganak. Pinanganak ka ng ganon. Pero inalis ka ng Panginoon doon at dinala ka dito. Huwag mo ilagay sa isip mo na, naulang, pasensya na. Binibigyan mo ng kalayaan ang dyablo na parang inalis ka na sa pagkaalipin doon, parang dinadala mo uli ang sarili mo sa pagkaalipin. Tandaan mo, hindi gano'n. Hindi magiging gano'n. You are the salt of the earth. The salt will not lose its saltiness. You are the light of the Lord, the Word. The city on the hill cannot be hidden. Hindi may tatago. Sa gabi, kapag binuksan na ang ilaw ng Mount Samat, masasabi mo, ayun ang Mount Samat. Hindi siya may tatago. Amen? Kung Kristiyano ka, walang Kristiyanong nakatago sa kabinet. Tama? Hindi mo may tatago ang pagiging Kristiyano mo. Pag naitago mo ang sinasabi mong Christianity, isa lang ang sagot doon. Hindi ka Kristiyano. Sinasabi mo lang na Kristiyano ka. Okay? So one of your glories, the last glory, mga kapatid, is meron kang, ikaw ay nagtataglay ng katiyagaang inaasahan sa isang hinirang ng Diyos
Nanaligtas sa pagkaalipin ng kapangyarihan ng kasamaan. Listen very carefully, lalo na young people. Huwag mong kakatwiranan ang mga pagkakamali mo. Huwag mong kakatwiranan yung mga bagay na masama. Nasasabihin mo, tao lang. No, 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 no. Huwag. Bilang hinirang ng Diyos, taglay-taglay mo. Taglay-taglay mo. Maaring hindi ka kasing eksperto, kagaya ng iba na matatagal na, pero nakikita mo pa rin sa sarili mo yon at hindi mo maikakaila. Kagaya ng ilaw na hindi mo maitatago. Kagaya ng asin na hindi nawawalan ng alat. Okay? Hindi mo maitatago na nababago ka ng Diyos. Nag-iilaw ka at nagagamit ka niya. Hindi mo kayang itago na maraming nakikinabang sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ang gumagamit sa iyo. At kailanman ang paggamit ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa paggamit sa buhay mo, ay hindi mapipigilan ni naman. Ni hindi mo ito mapipigilan. Kagaya ng nangyari kay Jonah. Napigilan ba ni Jonah na pumunta ng Nineveh? Ayaw niya, di ba? Pero napigilan ba niya ang Diyos? Anong ginawa kay Jonah? Pinakain sa malaking isda. Sabi doon, malaking isda. Sa malaking isda at dinala mismo sa Nineveh. Napigilan ba niya? Hindi. The salt will not lose its saltiness. The light cannot be hidden. Dadalhin ka at dadalhin ng Panginoon sa kung saan niya gagamitin ka, kapatid. Magtyaga-tyaga ka. At yun ay kailangang makita sa iyo. Because you possess that perseverance. Taglay-taglay mo ang katiyagaan yun, kapatid. Taglay mo ang isang klase ng pagkatao. Taglay mo ang isang klase ng pamumuhay na higit kaysa sa pangkaraniwan. Huwag mong isipin na mas gwapo ka, mas maganda ka, kaya higit ka. Hindi yun. Hindi yung outward appearance. Huwag mong isipin mas marami kang pera, kaya higit ka sa kanila. Hindi. Mas matalino ka, kaya higit ka sa kanila. Hindi yung hindi yung kahigitan sa physical na kaanyuan, sa mga temporary na kalagayan sa buhay. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Anong pinag-uusapan pala natin na kahigitan? Verse 23. Verse 23 of Colossians chapter 1 says, you have this, verse 23. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Ano yung taglay-taglay mo mula dyan sa katotoo ni Apostol Pablo bilang isang hinirang ng Diyos? Number one, you have this continuing faith. Okay? Continuing faith. Hindi yung mas gwapo ka, mas maganda. Hindi yun. Kukupas yun eh. Ilang panahon lang, hindi ka na gwapo. Hindi ka na maganda. Kahit ipagmalaki mo ng ipagmalaki yan. Ilang panahon lang, hindi ka na sikat. Ilang panahon lang, hindi na ikaw ang makapangyarihan. Ilang panahon lang, hindi na ikaw ang pinakamapera. Kukupas lahat yun. Anong pinag-uusapan natin? Yung mga bagay na hindi kumukupas at aanihin mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Una, taglay mo ang continuing, pakilagay dun sa point, Mida. Taglay mo yung continuing faith. Ayan.
You have this continuing faith. Nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Nagpapatuloy ka. Huwag kang mag-alala, kagaya ng inawit kanina ng mga nanay. Hindi ka lulugihin ng Panginoon kung nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Talagang hindi madali. Sapagkat hindi mo kaagad maiintindihan ng isang bagsakan. Hindi ka ginawang kabote ng Panginoon na pagka isang gabi, kumulog, kumidlat, lumabas si kabote. Hindi ganun ang pananampalataya mo. Ang pananampalataya mo is carefully prepared, carefully planned, carefully worked out by God, little by little, until isang araw, isang malaking puno ka na ng nara, napakatibay, at hindi kayang tibagin. Hindi ka kabute na, kunyari tinanggap ang Panginoon, iyak-iyak, patotoo ng konti, na hindi naman mga totoo lahat ng patotoo, iyak-iyak, and then, kinabukasan, nasa na? Nasa na yung nanampalataya sa Panginoon? Nasa na? Wala na. Tinangay na ng alon. Hindi ganong klaseng pananampalataya. We have a continuing faith. Nagpapatuloy na pananampalataya. Hindi ka pabago-bago ng isipan. At nagpapatuloy ka sa katotohanang ipinaunawa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakikita mo ba yun sa sarili mo? Magpasalamat ka, kapatid, kung nakikita mo yun sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, hindi nag-expect ang Lord ng yung talagang parang mechanical na perfecto. Hindi. Naiintindihan ng Diyos. Kaya, unti-unti, kinukultivate niya sa iyo ang isang pananampalataya na isang araw ay gagawin niyang muog, matibay, at hindi kayang tibagin. Yun yung ibig sabihin ng continuing faith. Kaya continuing. Maaring hindi siya kalakasan sa una. Listen very carefully, lalo na young people, maaring hindi siya kalakasang pananampalataya sa unang bigwas. Pero makikita mo sa buhay mo, little by little, inaawit natin, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Araw-araw nakikita mo merong pagbabago. Hindi yung kapatid, hindi yung walang pagbabago. Yung parang biglang arangkadang mabilis, kala mo tunay na tunay, biglang arangkadang mas malayo pabalik. Hindi pwede yung ganon. Hindi tayo pabilisan dito. Hindi ganon magtrabaho ang Panginoon. Hindi ka ginagawang kabuti ng Panginoon. Imagine, mga kapatid, ang election mo, ganito magtrabaho ang Lord because He has all eternity. Hindi siya nagmamadali. Sa Kanya lahat ng buhay na walang hanggan. Millions and millions and trillions of years. Sa Kanya lahat yun. Hindi nagmamadali ang Lord. Imagine, yung kaligtasan mo, sinimulan niya, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. At in-execute niya sa kapanahunan mo ngayon ba din? Gaano katindi ang patience ng Lord? That's why our faith is a continuing faith. Nagpapatuloy. Yes, sumasablay paminsan-minsan. Yes, pero hindi naigugupo. Hindi natatalo. Tinatamad paminsan-minsan, pero nagpapatuloy. At isang araw, lumalakas, ng lumalakas, ng lumalakas. Sino mga nag-gym dito? Nag-gym ka, ano? Bobby?
Bubuhat ka ba kaagad ng ano? Payat. Si Pastor Doy, biglang pumunta si Pastor Doy, payatot si Pastor Doy. Biglang nagyabang, punta ng gym. Nasaan ba yung pinakamabigat dyan? Bubuhatin ko. Ganun ba ang pagbibuild up ng muscle? Little by little, by little, by little, hanggang isang araw, macho na. Machong-macho na. Pero hindi isang biglaan. At pagkabuhat mo ng una, parang sa susunod, pare, sama ka pa sa gym. Sana pare, hindi ako sakit na ako. Masakit talaga, mahirap talaga. But you must continue. If you want that vigor, if you want that muscle, you must persevere. Amen? Magtiyaga ka. Isang araw, paglakad, laki ng katawan. Little by little, you must have that continuing faith. Hindi pa bago-bago ng isipan. And James 1 chapter 5, verse 8 says, James 1 chapter 1, James 1 verses 5 to 8 says, James 1 chapter 5, if any of you lacks wisdom, lalo na kabataan, pag medyo nalilito kayo, hindi nyo maintindihan, meron kayong option. Meron kayong, ang tawag sa ganun? Hotline? Lifeline. May lifeline kayo. Call a friend. Meron ba kayong friend sa langit? Meron. Sabi ng Panginoon, tinuturing ko kayong mga kaibigan. You can call a friend. If any of you lacks wisdom, kinakapos kayo ng Pangunahan. Hindi ko maintindihan. Nangako ang Lord mo, if any of you lacks wisdom, he should ask God. Who gives? How much? Generously. Yun ang kailangan mo ma-imagine, kapatid. If any of you lacks wisdom, di mo talaga maintindihan, meron kang lifeline. Ang sabi niya, I will give it to you generously. Just ask it. Ask for it sincerely. Gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talaga matuto? Amen. Humingi ka. And He will give you generously without finding fault. Ibig sabihin nun, nyari mo, talagang sa una, feeling mo, hindi ka karapat-dapat. Kapatid, alam na ng Lord yon. Hindi naman siya mabibigla. Huwag ka magtago sa Lord, hindi mo na ako lalapit sa iyo. May ginawa akong mali. Aayusin ko muna ang sarili ko, Lord. Pag naayos ko lang ang sarili ko, lapit na ako sa iyo. Hindi mo maiaayos ang sarili mo, mag-isa mo. Sino mag-aayos sa iyo? Ang Diyos. Kaya nga lumalapit ka sa Kanya. Lord, hindi ko kaya to, Lord God. Ayusin mo ako. Yun ang gusto ng Lord. Huwag mo siyang pagmalakihan na parang meron pang ibang mag-aayos sa iyo. Talaga lang, Pastor Doy, may iba pa talaga. Talagang lalapit ka sa akin pag ayos ka na, pag malinis ka na. Kailan mangyayari yun, Pastor Doy? Hindi mangyayari yun. Kailan man hindi mangyayari. Kaya ang sabi ng Lord, lumapit ka sa akin. Hindi ko sasabihin sa iyo na paglapit mo, lumalapit-lapit ka ngayon, ay ayusin mo muna. Akyat ka muna sa bahay, magpalit ka ng mukha. Walang ganun ng Lord. He will not find fault because He already knew. Alam na niya. Hindi naman maitatago yung pagkakamali mo. But you need to ask for forgiveness, ask for His strength, ask for His wisdom. Paano ka magtatagumpay? And He will give you generously without finding fault. It will given to you. It will be given to you. But when He asks,
He must believe and not doubt. Meron. Pastor, papakounsel ako, Pastor. Pakounsel. So, may problema ako. Problema ko, ganito, ganyan, ganyan. Ganun ba? Nagpe-pray yung pastor. Lord, ano? Ano sasabihin ko sa miyembro na ito? Sapagkat si pastor, walang sariling talino. Amen? Baka isip-isipin nyo, mas higit si pastor kayo sa inyo. No! Walang sariling talino si pastor. Anong talino ni pastor? Kapag hiningi ni pastor sa Lord. Hindi pwedeng magyabang si pastor na meron siyang alam. Hihingi siya sa Lord. May problema si ganito. Paano ko siya i-counsel? Ka-counsel. Hindi counsel, counsel. Okay, paano ko siya i-counsel? Lord. And then, the Lord will give generously. Amen? Amen ba? And He will give wisdom to the pastor, and then the pastor will give it doon sa nangangailangan. Ang sabi diyan, pag nagpa-counsel ka, aba, nung nasabi mo yung problema mo, hindi pa nagsasalita si pastor, bubuka pa lang yung bibig. Kapatid, meron ka na kaagad solusyon. Hindi mo na hinintay yung pastor. Pastor, kaya nga ginawa ko, ganito, pastor, kaya okay ba yung pastor? Hindi ka nagpapa-counsel noon. Gusto mo lang kunin yung approval ni pastor sa ginawa mo na naman, nakalokohan na naman, para pagtakpan yung dati mo na naman, nakalokohan. When you ask God, kung lalapit ka sa Lord, wala kang laman. Ibig sabihin, hindi ka magdadala sa Kanya ng kayabangan mo. Hindi. When you ask God, He must believe and not doubt na merong talagang makukuha sa Diyos at magbibigay talaga siya ng solusyon sa problema mo. Huwag kang magduda. Ang mahirap, nagpa-counsel ka, sinabi ng Lord, huwag niyang ipagkamali yung, kasi ang nagsasalita yung pastor pero yung wisdom na yun kasi hindi sa pastor yun, sa Lord yun. Okay? Kaya pag nangyari, huwag niyong sabihin, sinasabi ko na nga ba, magaling si Pastor Doy Pastor Doy, salamat! Hindi. Kawawa si Pastor Doy pagka ganoon. Hindi si Pastor Doy, galing sa Panginoon. Kung nangyari man yung solusyon, galing sa Panginoon. Papuri sa Panginoon. Okay? Pero pagka nanghingi ka ng counseling, kapatid, at sinabi ng counselor, ganitong gawin mo, kapatid. Umupo ka muna, makinig ka muna, ganon muna. Huwag ka maraming iniisip. Upo lang, sit down, and listen. Isang araw, darating sa'yo ang solusyon sa pinoproblema mo. Ay, pastor naman, ngayon ko na kailangan niya, pastor. Tira naman, maghihintay pa. Maniwala ka sa kung ano yung direksyon sinasabi ng Panginoon. At mamamangha ka, kahit ilang taon kayong mag-counseling, isang araw, susolusyonan ng Diyos ang problema mo. Amen? Dahil tapat ang Diyos. Kailangan lang makita niya, naniniwala ka ba talaga? O baka naman, hindi. Baka naman gagamitin mo lang ang Diyos. Doon sa mga kinukultivate mo na naman na plano, para pagka in-execute mo yung plano mo, sinabi ni pastor, tama yung inaano ko Ba't nagkaganito ako ngayon? No. Hihintayin mo yung wisdom na galing sa Diyos. Okay? So, and then, you are established and firm. You are established and firm. Yun ang kasunod. Meron kang matatag at hindi natitinag na paninindigan. Okay? Bilang hinirang ng Diyos, kapatid. Unti-unting ginagawa ng Diyos ang buhay mo na magkaroon ka ng isang matatag at hindi natitinag na paninindigan. You are established and firm sa iyong pagiging Kristiyano. Saan ba ginagamit yung katatagan at
paninindigan, mga kapatid. Kapag ikaw ay Kristiyano, saan yan ginagamit? Pag dumarating ang tukso at pagsubok, okay? Matatag ka. Naninindigan ka pag dumarating yung tukso at yung pagsubok. Hindi ka kayang igupo ng anumang tukso o pagsubok na kahaharapin mo dito sa mundong ito. Pastor, yabang mo naman. Hindi ka ba nakaka-appreciate? Ang kapatid. Si pastor ba pag nakakita ng mga hindi ba siya makaka-appreciate? Nakaka-appreciate si pastor. Lalaki si pastor eh. Magtatapatan tayo dito. Nakaka-appreciate ang mga mata ni pastor dahil lalaki siya. Ang pinag-uusapan natin, hindi yung wala kang nararamdaman. Ang pinag-uusapan natin yung hindi ka kayang igupo kahit may nararamdaman ka. Nagkakaintindihan? Sa Kanya na hindi ka pababayaan na magkasala. Pero gusto mo ba yung pagkakasala? Gusto mo. Because you are in the flesh. Magkakaintindihan tayo mga kapatid. Pero hindi ka maigugupo. Gusto ko bang sipingan si Sister May nung mag-girlfriend kami? Gusto ko yun. Nangyari ba? Hindi. Okay? Nagkakaintindihan tayo. Young people, naunawaan ko ang takbo ng mga isipan nyo, lalo ng mga lalaki. Pero meron tayong obligasyon bilang mga mananampalataya na hindi tayo pwedeng igupo ng tukso. Amen, young people? Hindi tayo nagmamagaling, ang gagaling nyo naman. Hindi. Mahina ang laman. Pero malakas ang Espiritu. Amen? Greater is He who is in me than he who is in the world. Kaya kung meron kayong problema sa ganon, huwag kayong mahihiya. Pastor, paano ba? Naiintindihan kayo ni Pastor. Huwag yung magdidesisyon ka. Okay lang to. Lahat naman, ginagawa to eh. Sino bang hindi gumagawa nito? Merong hindi gumagawa niyan. Kapatid, sino? Mga hinirang ng Diyos. Natutokso ba sila? Nakaka-appreciate sila. Gusto rin ba nila? Gusto rin nila. Pero mas malakas ang tinanggap mong Espiritu kesa sa laman. Amen? Magkaintindihan tayo. Hindi yung, sige, okay lang yan. Bakit? Ay si pastor din kasi. Ginawa eh. Hindi ganoon mga kapatid. Naintindihan tayo ng Lord. Kaya niya binigay ang kanyang kapangyarihan sa atin. Alam niya, nakikisimpatya siya kasi naging tao siya, nasa laman din siya. But he did not sin. Okay? Naintindihan niya, kaya hindi niya tayo pinabayaang mag-isa lang tayo. I will never leave you. I will never forsake you. Galing niyo naman, hindi kami ang magaling. Ang magaling ay ang Panginoong kasama namin. Lagay natin yan sa isip natin. Wala tayong may pagmamalaki. Hindi natin pwede sabihin, kinaya ko yan. Hindi, ikaw ang nakakaya nun. Ang banal na Espiritong namumuhay sa iyo, ang nagbigay sa iyo ng kakayanang mangyari yan. So you possess that perseverance. Meron kang isang matatag at hindi natitinag na paninindigan at hindi ka kayang igupo ng anumang tukso o pagsubok na kakaharapin mo
dito sa mundo. Huwag niyo sabihin, ang hirap naman yan. No. Kapatid, maniwala ka. Maniwala ka sa sinabi ng katotohanan na greater is He who is in me, in you, than He, and including your flesh, than this flesh that is in this world. Okay? Yun ang katotohanan, kapatid. Yun ang kailangan mong marinig. Hindi yung ginagawa naman ng lahat. Gagawin ko na rin. Ligtas naman ako. Tinanggap ko naman ng Panginoon. Sisipingan ko na. Minsan lang to. Minsan lang to, ha? Yung mga nire-rehab na mga addict, saan nagsimula yun? Sa minsan lang, kaya ko to. Sino ba? Special ako, kaya ko to. Minsan lang to. Yung mga chain smoker, saan nagsimula? Sa minsan. Minsan lang, ha? Galing mo, kaya mo, ha? Minsan, hindi. Kapatid, huwag kang papadaya sa diablo. Huwag mo nga hayaang mahawakan niya ang iyong paa. Ang tawag doon, foothold. Pag nahawakan na niya ang paa mo, kaya na niyang gawing stronghold. Kaya na niya. But itong totoo mga kapatid, ang tunay na elect, yung hinirang, kailanman hindi na siya magkakaroon ng stronghold ng kalaban. Okay? Dahil hindi na siya alipin ng kaaway, alipin na siya ng katotohanan. At ang humahawak sa kanya ay kailanman hindi na matitibag. Kailanman. Hindi kayang tibagin. So, hindi ka matitinag. Ikaw ay matatag at naninindigan at hindi kayang igupo ng anumang pagsubok o tukso na kakaharapin sa mundo ito. And then, letter C, you are not moved from the hope held out in the gospel. You are not moved. Hindi ka mauusog. Matamang naghihintay o hindi nagmamaliw. Ano yung iba pang term ng hindi nagmamaliw? Hindi nagbabago o hindi nagmamaliw ang pag-asang pinanghahawakan mo ayon sa mabuting balitang tinanggap mo mula sa Diyos. Hindi nagmamaliw. Nung iyan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon at pinaunawa sa iyo, kapatid, yan ang sinabi ni Jesus Christ doon sa Samaritan woman. Okay, yung encounter niya sa isang Samaritan woman nung nasa Jacob's Well. Ang sabi nung pasensya na po, hindi kami nakikipag-associate. Ang Samaritan at ang Israelites, ang Jew, ay hindi nakikipag-associate sa isa't isa. Tingin naman ako niyan, sabi ng tubig. Pasensya na po. Sabi ng Lord, kung kilala mo lang ako, kung nauunawaan mo lang kung sino ako, kaya kitang bigyan ng tubig na pag nainom mo, kailanman hindi ka na mauuhaw. Para itong bukal na pag nagsimula sa'yo, it will flow like a river na hindi lang ikaw ang sasagana, hindi lang ikaw ang makikinabang, pati ang iba ay makikinabang sa pamamagitan ng tubig na tinanggap mo. Okay? Pag nagsimula sa iyo ang Diyos, kapatid. Kung nainom mo yung tubig na binigay ng Panginoon sa Kristo sa buhay mo, magsisimula yun at hindi na kailanman matutuyo pa. It will flow like a river in you. Hindi na aalis sa iyo. Kaya ang pananampalataya mo, bagamat slowly kinukultivate ng Lord,
Kapatid, hindi na yan magmamalim. Not move. It will not be moved from the grasp of the gospel na pinaunawa sa iyo ng Panginoon. Yung pag-asa na yon ay nasa iyo. Matamang naghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kahahantungan nating mga hinirang. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka natitinag na, ano bang pipiliin ko? Kapag binibigyan ka ng pagpipilian tungkol sa physical o spiritual, temporal or eternal, hindi matutuon ang iyong pansin at pag-asa sa mga bagay na temporal o mga bagay na pangkasalukuyan. Bagamat kailangan mo yon, bagamat kailangan natin lahat yon, at naiintindihan ko ang bawat isa na kailangan natin yon. Pero hindi ka nakatuon at ang pansin mo ay hindi napupukaw ng higit sa mga bagay na temporal, kundi ang mga paghahanda mo at ang mga decision making mo ay yung mga desisyon para sa mga bagay na magmamatter sa eternity, sa buhay na walang hanggan. Parang pag binigyan ka ng pagpipilian, Pastor Doy, ang calling mo o sasali ka sa bidding namin? Sasali ka lang. Player ka lang. Meron ka ng 1 milyon. Talo ka, hindi ikaw makakakuha ng project, pero may 1 milyon ka. Walang makakaalam. Tayo-tayo lang to. Walang makakasita sa atin. Sumali ka lang. Player ka. Meron ka ng 1 milyon. Wala ba talagang nakakaalam? Kapatid, wala ba talagang makakaalam? Kami-kami lang ba talagang makakaalam? Alam na natin ngayon, yung katiwalian lumabas na. Yun yung mga ino-offer sa atin noon, pero pinalabas na ng Panginoon ngayon. Okay? Totoo bang walang nakakaalam ng mga desisyon mo? Kapatid, magdahan-dahan ka. Walang sikreto. Marireveal at marireveal ng Panginoon lahat ng maling desisyon mo. Yan bang desisyon ni David? Mag-isa siya sa portiko? Uy, Bathsheba, hubad na katotohanan. Padala yan sa kwarto. Walang nakakita. Wala namang nagsusumbong. Sino ang naglabas? Ang Lord mismo. Sa pamamagitan nino? Ni Prophet Nathan. Sinabi sa kanya yung kabalastugan, ang nakakita lang ay ang Diyos. Kahit nakapinid yung mga bibig ng mga utusan ni David. Kapatid, dahan-dahan sa desisyon. Huwag mong isiping walang nakakakita. Huwag mong isiping ikaw lang. Darating at darating ang kahatulan mo. Kaya ikaw, kung ikaw ay isang hinirang, taglay mo ito kapatid. Ikaw ay matamang naghihintay. Hindi ka natitinag ng mga bagay na pangsanlibutan. Bagamat kailangan mo yun ngayon, pero hindi doon yung tuon mo ng pansin. Napupukaw ang iyong pag-asa at ang iyong paghahanda at ang iyong mga pagdedesisyon sa mga bagay na makikinabang sa buhay na walang hanggan. And lastly, you are a hearer and bearer of the true gospel of God's grace in Christ. Kapatid, tandaan mo, ikaw ay tagapakinig at hindi lang mananatiling tagapakinig. Okay? You are also a doer and a revealer, a teacher. Hindi lang
Naupo ka, nakinig, kumain ka mag-isa, nabusog ka, hindi ka na nag-alok sa iba. Hindi ganun ang plano ng Lord sa iyo, kapatid. Hindi ka lang hearer, tagapagdala ka pa ng tunay na mabuting balita ng kaligtasan at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. We will close with this verses in James chapter 1, verses 22 to 25. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Huwag kang kinig lang kinig, pero wala ka ng pakialam sa outcome nun. Do what it says. Gawin mo kung ano yung napakinggan. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror, and after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Okay? Tandaan natin, mga kapatid. Blessings and curses, nakaset yan. May prinsipyo ang Diyos sa blessings and curses. Nakaset yan. Sabi ng Lord, pag tinapatan mo ang disobedience, nakinig ka, hindi mo naman ginawa, ano yung hinahatak mo? Curses. Sumpa. Pag tinapatan mo yung pagsunod, kapatid, sabi diyan, kung ginagawa mo, kung ano yung napapakinggan mo sa Panginoon, you will be blessed in what you do. Ano man ang ginagawa mo. Sapagkat ang wisdom na taglay mo at ang mga decision making na meron ka ay ayon sa kalooban ng Diyos. And so we close this beautiful message of the glorious life of an elect in Christ. You possess the revealed full knowledge of God in Christ for your confidence and joy, and then you possess all the benefits of Christ's finished work, and then also your life possess the perseverance expected to an elect who has been saved from evil's slavery. Papurihan po natin at pasalamatan ng ating Panginoon.